Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Erning. Taong 1977, probinsya ng Panay. Pagtataka ang bumungad kay Mang Erning nang makita ang bunsong anak na lalaki. Lapnos ang kanang kamay na umabot sa braso. Ganon din ang dalawa pang barkada. Matatanda ang nagpaalam na manguha ng gagamba. Siya pa ang nagsindi ng salo na gagamitin, pero hindi malaman kung saan nakuha ang pagkapaso. Sinalubong niya ito sa bakuran. Eloy, anong nangyari sa kamay mo? Kagabi maayos pa yan ah. Bakit may sugat lapnos pa? Ano bang ginawa mo dyan? Mababakas ang takot sa mukha ng binata, pero minabuting sumagot ng maayos. Tatay, hindi po sinasadya yung pangyayari. Aksidente po, nakatulog po kami. Natumba po yung solo. Ito na po yung nangyari. Grabe namang pagkatumbayan. Kayong tatlo pa ang napaso. Kung titignan pare-pareho kayo ng sugat eh. Lapnos mula sa kamay hanggang braso. Lahat kanan. Nagkataon ba yan? O may ginawa kayong kabulastugan para magkaganyan? Eloy, pinapayagan kitang gumala kasama mga barkada mo. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Alam mong umiinit yung dugo ko kapag ganyan. Napaamin ng binata. Kagabi habang nagkatuwa ang maganap ng gagamba sa maisan at kakawayan, naisip ang sinabi ni Tandang Kano tungkol sa nakatagong mutya ng San Telmo sa yungib malapit sa bundok. May butas doon, nakasya lamang ang kamay ng tao. Dito sinasabing nakalagay ang mutya. Wala pang nakakuha, at dahil sa pagiging kuryoso ay sinubukan nila. Wala namang nangyari pagkatapos kapain ang butas. Naglibot pa sila sa paligid upang maganap. Pero makalipas ang ilang sandali, bigla na lang nagliyab ang apoy mula sa dala nilang sulo. Dumiretso sa kanang kamay ng tatlo. Ito ang dahilan ng pagkalapnos. Mabilis namang naapula dahil may lawa doon sa tabi. Naniwala talaga kayo sa sinabi ng Tandang Kano na yon. Hindi ba kayo nag-iisip? Matagal na magmula nung maging usap-usapan ng tungkol sa nakatagong mutya doon sa kuweba. Pero wala namang nagpapatunay. Tapos ito kayo, sinubukan nyo pa. Tignan nyo ang nangyari. Nasaktan pa kayo magbabarkada. Pumasok nga kayo sa loob, gagamutin natin yan. Sumunod si Eloy. Naupo sa sala at inantay ang ama. Habang ginagamot ni Mang Erning ang sugat ng anak, hindi maiwasang mapaisip sa punto ni Tandang Kano. Hindi lang ito ang unang beses na pumasok ng kuweba si Eloy. Nagtungo ito noong mga nakalipas na buwan. Iba pa nung nakaraang taon dahil sa panghihikayat ng matanda. Ngayon lang napuruhan dahil sa pagsubok na makuha ang gamit. Si Tandang Kano ay dating antingero. Maraming lumalapit dito noong araw para magpatulong sa iba't ibang suliranin. Isa na si Mang Erning. Mabisa ang tangan nito na kaagad tatalunin ang anumang bantang ng gagambalang elemento o maging tao na may masamang hangarin. Kaso nga lang dumating ang araw, tinalikuran ng lahat, maging ng kanyang tangan dahil sa isang pagkakamali. Walang nakakaalam kung ano ang rason ng matanda noong kinampihan ang lahi ng aswang na naghasik sa lugar maraming taon na ang nakalipas. Magmula noon ay nagbago ang matanda. Paminsan ay sinusumpong, nawawala sa tamang katinoan. Mabuti at nakauwi pa kayo pagkatapos magtamo ng paso. Tatlo ang kasalanan mo sa akin ngayon. Una, hindi ka umuwi kagabi. Pangalawa, sinubukan mo magsinungaling. Pangatlo, ang paglalagay ng sarili mo sa peligro. Paano kung mas malala ang nangyari sa'yo? Pasensya na po talaga, tay. Masyado po ako naging kuryoso eh.
Paano ba kasi itong si Tandang Kano paulit-ulit akong sinasabihan tungkol sa mutya doon sa kuweba? Ang sabi pa niya, kung makukuha ko, magtataglay ako ng kasaganahan sa buhay at pambihirang kakayahan. Sino ba namang hindi maiinganyo kung makakarinig ka ng ganun? Kaso nga lang nung tinignan namin, wala namang mutya o kahit ano eh. Natahimik si Mang Erning. Mas lalong napaisip kung bakit ito ginawa ni Tandang Kano. Kung silang dalawa ang magkakarap, nagkokontrahan sila sa lihim na karunungan. Pupuntaan ko si Tandang Kano mamaya. Kukumprontahin ko tungkol dito. Hindi na maganda yung ginagawa niya. Nilalaro ng matandang yun yung buhay mo. Tay, baka mag-away lang kayo. Kung ikaw ang haharap sa matandang yun, palagi na lang siyang nagagalit. May problema po ba kayong dalawa? Sa tanong ng anak muling napaisip si Mang Erning sa nakaraan. Maayos ang relasyon nila nung araw. Naging katuwang ng matanda sa gawain kung minsan. Sa katunayan, ito ang nagturo sa kanya ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa nilalang. Sa madaling salita, naging mag-aaral siya. Kaso nga lang kagad ding natigilan dahil iba na ang ugali ng matanda. Nagbago din ang landas na tinatahak. Kalaunan, nabalita ng pagtalikod nito sa lihim na karunungan at pagpapagamit sa mga aswang. Tay, nagtatanong po ako. Bakit bigla po kayong tumahimik? Magpahinga ka na lang dyan. Huwag masyadong galawin ang braso para hindi na lumala. Maiwan muna kita, may lalakarin lang ako. Nagtungo si Mang Erning sa tahanan ni Tandang Kano. Masama ang titig sa kanya nang makita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka tanggap sa aking balwarte? Tagas ng ulo mo ah. Huwag mo nang antayin na may gawin pa akong masama bago ka tumigil sa pagpunta dito. Wala pa akong sinasabi, pero galit na galit ka na. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Noon halos protektahan mo ako sa lahat ng laban, sa lahat ng banta. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, hindi na ako nag-aksaya ng panahon para magturo sa'yo. Kayo pa ang may ganang manumbat. Pagkatapos yung talikuran ng lihim na karunungan, kumampi kayo sa dilim. Yung sinumpa niyong tungkulin, tinalikuran niyo. Kaya hindi mo ako masisisi kung hihiwalay ako sa inyo. Tignan mo nga naman, matabi lang dela mo. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang oras, hindi kita tutulungan ng gabing yon. Malaki na ang anak mong si Eloy. Natatandaan ko pa kung paano ko makiusap na matulungan ang panganak ng asawa mo. Buwis-buway ako sumaklolo pero ito ang igaganti mo. Isang pagsisisi na tulungan ka. At hindi lang yan may isa ka pang kasalanan sa akin. Alam mo, Tandang Kano, nanghihinayang ako para sa'yo. Maayos ang buhay mo nung naninilbihan ka bilang antingero. Marami kang natutulungan, maraming naililigtas, maraming nasasalbang buhay. Kaso nga lang sa isang iglap tinalikuran mo ang lahat. Oo, malis ako nang malaman kong kinampihan mo ang lahi ng aswang na sumalakay sa baryo noon. Hindi na kita kilala ng mga panahong yan. Nilamon ka ng demonyo. Hindi na ikaw ang Tandang Kano na tinitingala ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon, umaasa ako na magbabago ka pa. Pero hindi, mas lalo kang lumalala. Dahil yun sa'yo, Erning. Hindi ito mangyayari kung gumagamit ka ng isip. Paano ko magiging kasalanan? Sadali, bakit ako sinisisi mo sa pangyayari? Gusto mo sigurong bumawi. Kaya palagi mong iniengganyo si Eloy na magtungo sa kuweba at kunin ang mutya ng santel mo. Pinapahamak mo ang anak ko. Yung tungkol sa mutya, sinabi ko lang yun sa anak mo. Nasa kanya kung pupunta siya sa kuweba at susubukang kunin ang bagay. Tanda, ayoko nang maulit to. At sana ito na ang huli. Sa susunod baka hindi na ako makapagpigil. Tigilan mo ang anak ko. Hindi na inantay pa ni Mang Erning na sumagot ang matanda. Nawawala na naman ito sa sarili. Sumisigaw. Nagsimulang magsalita mag-isa. Sa kabundukan nagtungo.
Pinunta ng maliit na kuweba. Maraming usap-usapan na madalas may namamataang San Telmo sa lugar. Hindi na nakakapagtaka dahil dito binawian ng buhay ang isang antingero na nagtatangan din ng mutya ng San Telmo. Sinasabing naiwala sa lugar ang gamit at dahil hindi matahimik ang kaluluwa ng yumao, naging bola ng apoy. Pinaniniwala ang binabantayan ng kuweba, lalong-lalo na ang mutya. Sinuri ni Mang Erning ang buong lugar. Tinignang mabuti ang bawat sulok hanggang matagpuan ang butas. Ito ang sinasabing kinalalagyan ng gamit. Napatitig siya rito. Hindi na sinubukang kapain ng loob. Natatakot na maranasan din ang sinapit ng mga sumubok. Katulad ni Eloy na nalapnos ang braso. Napabuntong hininga na lamang si Mang Erning. Pagkatapos magsawa sa lugar ay dahan-dahan ng lumakad pauwi. Kaso nga lang napahinto nang makita ang isang matanda. Nagmamadaling tinutungo ang daan patungo sa kuweba. Sinundan niya ito at nasaksiyan ng paghahanap ng mutya. Tahimik lang siyang nanonood habang may katanungan na sumagi sa isipan. Paglipas ng ilang sandali, nagmamadaling umalis sa lugar ang matanda. Sinundan pa ito ni Mang Erning hanggang sa napadpad sa isang bahay sa dulo ng kagubatan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Kanina pa kita napansin, bata. Hanggang dito ba naman sa tahanan ko? Nakabuntot ka. Natigilan si Mang Erning nang marinig ang sinabi ng matanda. Nilingon siya nito. Bagya siyang napatras nang makitang humugot ng itak. Ay pasensya na ho kayo, Manong. Galing din kasi ako sa kuweba eh. Doon ka rin galing, hindi ba? Gusto ko lang itanong kung pareho ba tayo ng pakay sa lugar. Hinahanap niyo po ba yung mutya na sinasabi nilang naroon? Ibinaba ng matanda ang patalim. Inalok siya nito ng upuan at may inom. Nag-usap sila tungkol sa isang bagay. Tawagin mo ko sa pangalang Amor. Matagal ko nang narinig ang usapan sa kuweba. May mutya ng San Telmo doon. Yun ang sabi eh. Nagka-interes ako, kagaya ng iba na naunang sumubok maganap. Kaso nga lang natatakot akong kapain yung butas. Eh baka masunog din eh. Malapnos kagaya ng natamo nila. Bakit naman po kayo nagka-interes? Ano po bang naisip niyong paggagamitan kung sakali? Narinig ko. Nakakapagpagaling ng malubang karamdaman ng mutya. Gusto kong gamitin para malunasan ang nanay ko. Mag-iisang dekada na siyang nakaratay sa banig at habang lumilipas ang araw, unti-unti na siyang nangihina. Eh ikaw, ano bang paggagamitan mo kung sakali? Wala naman ho. Gusto ko lang humalaman kung totoo na may mutya doon eh. Marami na kasi ang sumubok tapos walang napala. Nagtatamo lang ng pinsala. Pero sigurado ko nasa loob lang ang mutya. Dahil kung wala, bakit napapahamak ang mga naroon? Imposibleng natural ang kaganapan, hindi ba? Ang kailangan lang siguro, matukoy kung paano papalabasin. Eh yung tungkol sa antingero na namatay doon, nung nagkasagupaan laban sa aswang. Siya raw ang nagmamay-ari ng mutya eh. At yung kaluluwang hindi matahimik, San Telmong umaligid sa lugar. Totoo po ba yun? Yan ang hindi totoo. Oo. Namatay ang antingerong nakalaban ng aswang noong araw, pero hindi siya nagmamay-ari ng mutya. Kilala ko si Mang Arturo. Hindi mutya ang ginagamit niya sa pagpuksa, kung hindi langis at orasyon. Sa tingin ko, kilala mo nga yata ang antingero na tunay na may-ari ng gamit eh. Hindi sumagot si Mang Erning. Nagpaalam na dahil sumasapit na ang gabi. Pagdating ng tahanan, hindi mawala sa isipan ang pag-uusap nila ni Amor. Walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Binanggit na baka kakilala niya ang antingero na tunay na nagmamay-ari ng mutya. May problema po ba, tay? Nag-iisip na naman kayo ah. Kung inaalala niyo po yung kalagayan ko, ayos naman po ako. Nagilom ng kusa yung sugat.
Umayos na rin po yung lapnos oh. Kakaiba nga eh. Napatitig na lamang si Mang Erning sa binata. Hindi alam kung ano ang sasabihin sa biglaang paghilom ng sugat. Kasabay naman ito, ang pagkabulabog sa bagay na dumapo sa bubong. Nayupi ang yero bago pa makakilos ang mag-ama. Matulis na kuko ang kumalmot, dahilan para madagdagan ang sira sa bubong. Sinundan pa ng paghiyaw ng mabangis na nilalang. Pagkatapos ay kaagad ding nawala. Malakas ang loob na magparamdam. Tignan natin ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kinabukasan, nagtanong si Mang Erning sa mga kapitbahay, kaso nga lang walang napansin ang mga ito. Nagsimula na rin siyang magtaka kung sadya ba ang pagsalakay ng nilalang o nagkataon lamang. Nang mapadaan sa tahanan ni Tandang Kano, muli silang nagkasagutan. Balita ko, Erning. Sinugod ka ng nilalang sa inyo. Mabuti hindi ka napuruhan. Nga pala, bakit hindi ka nakalaban? Akala ko ba marami kang natutunan sa akin nung araw? Paanong makakalaban? Duwag yung dumating. Sinira lang yung bubong namin. Lumipad kagad palayo. Kung nagkataong nagkaharap kami, pugot na ang ulo nun. Masyadong malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Kagaya ng mga tao, lumalawak din ang kanilang kaalaman. Baka mamaya, hindi umubra ang mga pangontra mo sa kanila. Yan ka na naman, Tandang Kano. Kinokontra mo ang mga tangan. Kinokontra mo ang lihim na karunungan. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka naniniwala sa mga gamit na ito noon. Ito ang iyong naging sandalan, pero ngayon pilit mong kinakalimutan. Mataas ang respeto ko sa iyo sa ganitong larangan, pero ngayon binabastos mo na lang. Hindi ko rin kayo maintindihan. Paminsan hinihikayat mo yung mga tao na tangkilikin ng mga mutya, lalong-lalo na ang lihim na karunungan. Tinuturo mo pa sana ko kung anong dapat gawin. Tapos ngayon naman, binabastos mo, sinisiraan. Yan siguro ang epekto kung hindi ka sigurado sa mga pagpapasya mo sa buhay. May kalahati ng pagkatao mo na naniniwala sa lihim na karunungan at yung kalahati naman pilit kinakalimutan. Kaya ka parang nababaliw eh. Hindi mo alam kung anong papanigan mo. Nakakaawa ka, Tandang Kano. Matapos magsalita ni Mang Erning, napatitig ng masama sa kanya si Tandang Kano. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, Erning. Nagkaganito ko ng dahil sa iyo. Hindi ko maintindihan ang takbo ng aking isipan sa ngayon. Kasalanan mo tong hayop ka! Hindi kita maintindihan. Paano ko naging kasalanan? Hindi ko ginusto na mangyari sa iyo ang bagay na yan. Tandang Kano, ikaw ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Kung sana nilabanan mo ang temptasyon, hindi ka magkakaganito. Hindi. Kasalanan mo pa rin dahil makasarili ka. Matapos kitang turuan ng mga bagay-bagay tungkol sa lihim na karunungan, hindi mo man lang ako nagawang tulungan. Sa mga sandaling yon, kailangan ko ng tulong. Pero anong ginawa mo? Hindi ka man lang nagpakita rito. Wala kang utang na loob. Natigilan si Mang Erning sa panunumbat ng matanda. Patuloy niyang pinakinggan ang sinasabi nito. Aminado ako. May lamon ng puwersa na mga kalaban pero sa likod ng aking isipan, maililigtas mo pa ako eh. Pero ano? Inantay kitang magpakita. Walang Erning na dumating. Hanggang sa nawala ako sa katinoan. Nagawang tulungan ng mga aswang nang hindi ko namamalayan. Huli na nang magising ako sa katotohanan. Tapos na eh. Nangyari na. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang malamang isang duwagang taong inasahan kong magliligtas sa akin. Nag-aksaya pa ako ng oras para maturuan ka lang. Binala ko pang ipamana sa iyo ang mutya ng santel mo. Matapos magsalita ni Tandang Kano, tumakbo na naman sa tahanan. Sumiksik sa sulok at nagsimulang magsalita.
Nawawala na naman sa katinoan. Ang naiwan sa isipan ni Mang Erning, ang lahat ng ipinagtapat nito. Ngayon lang naalala ang tinatangang mutya ng matanda noong araw. Ito nga ang mutya ng San Telmo na minsang ipinakita sa kanya. Dito lang naintindihan ang sinabi ni Amor na posibleng kilala niya ang tunay na nagmamay-ari ng mutya na nasa kuweba. Kung ganon, hindi ang namatay na antingero nagmamay-ari ng mutya. Kung hindi si Tandang Kano. Atay, alis lang po sana ako. Dadalaw lang sa mga kaibigan ko. Magtatanong kung kumusta na sila. Sana bumuti yung kalagayan nila katulad sa akin. Tay? Tay, alis na po ako ha. Ay nako, makaalis na nga lang. Nakatulala na naman to. Nag-iisip na naman ng malalim. Wika ni Eloy. Pasimple itong umalis ng tahanan. Si Mang Erning sa kabilang banda, hindi mapigilang unawain ang mga sinabi ni Tandang Kano hanggang sa isa-isang naintindihan ang pinupunto ng matanda. Napailamos na lamang siya sa mukha pagkatapos. Makalipas ang ilang sandali ay nagpa siya. Nagtungo sa tahanan ni Tandang Kano, kaso nga lang walang tao roon. Umuwi siya. Nakita ang anak na nagmamadaling pumasok habang nakakuyom ang kanang kamay. Sinundan niya ito at tinanong. Eloy, anong hinawakan mo? Gabi na lumabas ka pa, saan ka nang galing? Wala naman po tay. Diyan lang po sa labas nagpahangin. Tapos may nakita akong insekto eh. Ito po kinuha ko oh. Gusto niyo pong makita? Ay di na, matulog ka na lang dyan. Huwag ka nang lalabas ha, kung ayaw mong masinturong kita. Lingid sa kalaman, hindi nagsabi ng totoo ang anak. May nakuha itong bagay mula sa isang tao. Sa paglalim ng gabi muling nabulabog ang pagtulog ng mag-ama. May dumapo na naman sa bubungan, kinakalmot ang lugar. Ilang sandali lang ang tinagal at naging tahimik din. Walang naabutan si Mang Erning ng tignan sa labas. Paglipas naman ng ilang sandali, napansin ang kakaibang enerhiya sa loob ng tahanan. Nag-init ang paligid, kasabay ng pagkaramdam ng malakas sa puwersa. Sinundan niya ito hanggang sa nakita ang anak na may bitbit. Kapareho ng batong tangan ni Tandang Kano noon. Hawak ito ni Eloy. Kumikinang ang bato. Kalaunan ay nagliyab. Malakas ang apoy nung una. Dahan-dahang nawala pagkalipas ng ilang sandali. Dito na siya pumasok ng kwarto upang lapitan ang anak. Nang makitang titig na titig ito sa bato na parabang nawawala sa katinoan. Ilang beses pang niyugyog bago bumalik sa ulirat. Sinubukan ding kuwain ng bato pero hindi mahawakan dahil sa labis na init. Eloy, sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang bagay na yan? Nakita ko nagliliyab eh. Hindi ko mahawakan dahil sobrang init. Pero ikaw, hawak-hawak mo pa rin. Tay, ito po yung sinabi sa akin ni Tandang Kano eh. Yung mutya sa kuweba. Pupunta dapat ako sa tahanan ng mga kaibigan ko para kumustahin sila. Pero nakasalubong ko po yung matanda. Dinala ako sa kuweba tapos pinakuha yung bagay na to. Ang sabi pa niya, gamitin ko daw po kapag kailangan eh. Anong sinasabi mo? Itapon mo ang bagay na yan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang makikinig sa baliw na yon? Hindi na siya katulad noon na mapagkakatiwalaan. Tumalikod na siya sa tungkulin. Nilamon ang sariling kasamaan. Itapon mo yan. Baka mapahama ka pa. Sumunod si Eloy. Subalit hindi magawang itapon ang gamit. May pumipigil sa binata para gawin ito. Tumulong na rin si Mang Erning, pero napapaso lamang siya sa tuwing hahawakan ng bato. Mas lalong hindi makapaniwala si Mang Erning nang makita niya kung paano ito gamitin ng anak. Muling nagparamdam ang nilalang sa lugar. Sa pagkakataong ito si Eloy ang humarap. Inantay na dumapo sa kanilang bubungan.
Dito na kumuha ng patulis na kahoy si Eloy. Buong puwersang ibinato doon sa nilalang. Mabilis na tumago sa katawan ng aswang hanggang sa malaglag sa kanilang bakuran. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binata. Muling kinuha ang patulis na kahoy. Binaon sa lalamunan. Dali-daling nilapitan ni Mang Erning ang binata. Paulit-ulit na niyugyog upang magising. Dahil sa pagkakataong ito, tila sinaniban ng kung ano para kumilos ng ganon ang anak. Nang makabalik sa ulirat, maging si Eloy ay hindi alam ang nangyari. Tay, hindi ko rin po maintindihan eh. Bigla na lang po uminit yung bato. Tapos, yun na po, hindi ko na po matandaan kung anong nangyayari. Wala pong ibang pumapasok sa isip ko kung hindi patayin yung aswang eh. Hindi ko po maintindihan kung bakit nagkakaganito eh. Dahil sa kaganapan, wala nang pagpipilian si Mang Erning kung hindi puntahan si Tandang Kano. Naabutan niya ang matanda na nakatayo sa pintuan na para bang inaantay ang pagdating ng kung sino. Tandang Kano, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kay Eloy. Kunin mo ang bato. Hindi niya kailangan ng bagay na yon. Erneng, labas ka na rito. Ipinagkaloob ko sa anak mo ang tangan. Maging ang mutya siyang napili. Ano bang inaarte mo? Hindi naman ikaw ang kukuha ng responsibilidad. O baka naman naiinggit ka dahil mas gusto mo na ikaw ang gumamit ng tangan. Magmula nang naitigil ang pagtuturo mo sa akin, kinalimutan ko na ang lahat. Hindi ko maatim na isang traidor sa tungkulin ang naging maestro ko. Tigilan mo ang anak ko kung ayaw mong magkaproblema tayo. Kahit bantaan mo pa ako ng bantaan, hindi mo na mababago ang kapalaran ni Eloy. Nararamdaman ko ang inggit sa'yo. Erneng, wag mong ipagkaila. Minsan mo na ring hinangad na magkaroon nito, hindi ba? Kaso lang, isa kang duwag. Ako na nangangailangan ng tulong sa panahong iyon, hindi mo man lang naisip na tulungan. Hindi nakakapagtaka kung bakit ayaw sa'yo ng mutya. Kung taglay mo lang ang kabutihan ng puso kagaya ng nararamdaman ng tangan sa anak mo, siguradong ikaw ang susunod na gagamit nito, kaso hindi. Kinalimutan mo pa ang lahat ng tinuro ko pagkatapos malaman ang nangyari sa akin. Malayong malayo ang puso mo sa ganitong larangan. Huwag mong kontrain si Eloy. Tinanggap niya ang kapalaran niya. At huwag kang umakto na ikaw ang banal. Ikaw ang duwag. Ikaw ang tumalikod. Ang dami mong sinasabi, Tanda. Kasalanan mo nangyari sa'yo. Wala akong kinalaman doon. Si Eloy, huwag mo siyang idadamay dito. Dahil ayaw kong sapitin niya ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi matutulad sa akin si Eloy dahil matibay ang paniniwala niya. Hindi katulad mong duwag at makasarili. Sasagot pa sana si Mang Erning. Kaso nga lang muling sinumpong ng kabaliwan ng matanda. Nagwawala. Kagad na siyang umalis sa lugar. Pagdating ng tahanan, naabutan niya si Amor na kausap si Eloy. Kaso nga lang ang mahinaw na pag-uusap, nauwi sa sakitan. Sinuntok ni Amor ang binata sabay pasok ng tahanan. Dali-dali namang sumaklolo si Mang Erning para pumigil. Nang magkarap, dito nalaman ng pakay. Pasensya na pare. Anak mo ang nakakuha ng mutya doon sa kuweba. Kinausap ko ng maayos, pero nagmamatigas. Ibigay mo lang sa akin ang mutya para hindi na lumala ang sitwasyon. Ang sabi ni Tandang Kano sa akin, ako ang mangangalaga ng mutya, kaya wala kang karapatan na kunin to. Sino ka ba? Bakit ganito ang pagnanais mo sa gamit? Isang beses lang kitang bibigyan ng babala, Amor. Sinaktan mo ang anak ko at pumasok ka sa aking tahanan. Umalis ka dito bago pa magdilim ang paningin ko. Alam mo kung anong sadya ko sa mutya, Erning. Hindi ako makakapayag na uuwing walang dala. Magkakamatayan tayo dito. Naglabas ng patalim si Amor sabay sugod. Si Eloy ang humarang. Walang kahirap-hirap na tinumba ang matanda.
Muling nangibabaw sa katauhan ng binata ang puwersa ng tangan. Dumadaing na rin ang matanda nang maramdaman ang inilalabas na init sa kamay nito. Amor, kung hindi ka aalis ngayon, siguradong mapapatay ka ng anak ko. Kung gusto mong iligtas ang iyong sarili, lumayo ka na dito. Hindi na nagsalita pa si Amor. Dali-daling umalis sa lugar. Tatay, nasaktan ko po yung taong yun. Hindi ko naman sinasadya eh. Yung mutya ko po yung kusang kumilos eh. Wag mong isipin yun, anak. Pinoprotektahan mo lang kung ano ang dapat. Ilang araw ang lumipas. Patuloy na inisip ni Mang Erning ang lahat ng kaganapan. Ngayon pa lang din napagtanto ang pagkakamali. Nalinlang ito ng mga aswang nang gamitan ng orasyon kaya nagbago ang lahat. Natakot siyang madamay kung kaya't hindi nagpakita sa tahanan nito. Lingid sa kalaman, nagaantay ang matanda sa kanyang tulong. Naintindihan na rin kung bakit gano'n na lang ang galit sa kanya. Kinabukasan pinunta ni Mang Erning ang tahanan ng matanda kaso lang wala na ito roon. Ang sinabi ng nakakita ay maagang umalis. Wala ring nakakaalam kung saan nagpunta. Inantay buong maghapon pero hindi dumating. Paglipas ng mga araw, hindi na nakita pa si Tandang Kano. May nakapagsabing namataan sa ibang bayan. Meron ding nagsabing tuluyan ng nabaliw. Hindi na nakakakilala ng tao. Sinubukan ni Mang Erning na hanapin pero hindi na naabutang buhay. Sa kabilang banda, unti-unting nahubog ang kakayahan ni Eloy sa pagiging manunugis. Ito ang humarap sa aswang na paminsan-minsang nanggugulo sa kanila. Wala pang malinaw na rason kung bakit sila ang punteriya, pero iisa lang ang nasa isip ni Mang Erning. Lahat ng ito gustong kunin ang tangan ng kanyang anak. At bilang pagtatama sa nagawang pagkakamali nung araw, ang hindi pagtulong kay Tandang Kano, pinagtuunan niya ng pansin si Eloy. Ginabayan sa hawak na mutya. Sinuportahan sa kanyang bagong misyon. Ito lamang ang kagustuhan ng kanyang maestro. Mapangalagaan ng mutya. Magamit sa tama ang mutya ng San Telmo. Bagong istorya pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa aswang na nangyayanggaw ng hayop. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Selmo. Taong 1981, probinsya ng Maguindanao. Wala nang nagawa si Selmo nang mabalitaan ang nangyari sa kasamahan sa trabaho. Natagpo ang nakahandusay sa gitna ng plantasyon. Ang sabi ng karamihan, inaswang dahil may narinig na ingay mula sa nilalang bago mangyari ang insidente. Sinabihan ko na siya na wag nang lumabas kaso hindi nakinig eh. Lasing! Kung alam ko na ganito ang kahihinatnan, sana pala sinamahan kong magwala sa labas. Bakit ba kasi hindi ko narinig yung sigaw niyan? Nung sinalakay siya wala eh. Malapit lang sa kubo pero wala talagang ingay. Imposible naman na hindi yan sumigaw habang inaatake. Wika ni Mang Juan, ang matandang kasama sa trabaho na malagi sa kubo ng taniman, maging ito ay nagtataka sa mga kaganapan. Si Mang Juan na mismo ang kumausap sa nag-imbestigang pulis. Pagkatapos mailigpit ang bangkay, wala nang katanungan ang mga otoridad. Nagsibalik ang lahat sa trabaho. Habang abala ang karamihan sa pag-aasikaso ng aning tubo, sumadya si Selmo sa kamalig upang matignan ng mga binabantayang hayop. Unang napansin ang isang baboy na hindi maperme. Palakad-lakad. Binabangga ang ulo sa pader. Tumigil din ang sitay niya. Sinuri ang buong paligid.
Wala namang kainahinala. Ito ang naisip na gawin dahil nitong nakaraang araw napansin ang pag-aaligid ng isang matanda sa lugar. Naninigurado lang kapag may nangyaring masama sa mga alaga, siya na nagbabantay ang mananagot. Pagkatapos mapakain ng lahat, binalikan ng pansin ang baboy kanina. Binabangga pa rin ang ulo sa pader pero hindi na gaanong kalakasan. Uy, Dikdik. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? May masakit ba? Ang lakas mo pa kahapon Tapos ngayon nagwawala ka ng gusto. Wika ni Selmo. Tinawag niya na si Mang Juan. Kagabi pa yan sa Elmo Hindi ko nga alam kung anong iniinda ng baboy na yan. Sinuri ko na pero wala namang diferensya sa katawan. Pinalam ko na kay bossing ang tungkol dito. Maghihintay pa tayo ng araw ng pagbabalik. Semana Santa, kaya doon muna mamamalagi sa probinsya ng asawa niya. Huwag mo masyadong isipin. Ganito talaga kapag may alaga. Darating ang punto na magkakasakit yan. Tumango na lamang si Selmo. Sumama sa matanda para tumulong sa paghahakot ng mga aning tubo. Habang nagtatrabaho, napansin niya ang nagwawalang aso sa dulo. Nagsitakbuhan na mga kasamahan upang maiwasang makagat. Tahol ng tahol. Naglalaway at sa bawat taong makita ay hinahabol. Sa puntong ito ay biglang nahinto ang lahat ng gawain sa taniman. Oy Berto, wag mo nang patuin. Hayaan mo na, baka lalo magwala yan Madedehado ka pa. Kayo dyan, tumakbo na kayo. Magsialisa na kayo. Wika ni Mang Juan. Sinubukan nilang pigilan ang aso subalit hindi kayang awatin. Nagwawala ng husto. Inararo ang mga pananim sa kabilang sakahan. Maging ang mga aning tubo ay nagulo din. Lahat ng mga trabahador ay nagtungo ng kubo. Hindi maaabot ng mabangis na aso dahil mataas ang bakod. Dumarami yung nagwawalang hayop ngayon Nung isang linggo may nakita ako dun sa kabilang sityo. Nung isang araw meron din tapos ngayon naman. Nagkakatotoo yata yung sa kasulatan Yung tagpo na pumapasok sa mga baboy yung espiritu ng demonyo. Ganun yata nangyayari sa mga hayop dito. Kung sa bagay, sino ba naman na nakakaalam sa mga kaganapan ng mundo? Walang makakahula sa mga mangyayari kaya posible ang sinabi mo. Pedro, isa pa. Kasagsagan ng Semana Santa. Patay ang ating Diyos. Kinakabahan ako. May pinapabantayan ding mga hayop ang mga amo natin. Paano kaya kapag nagwala din ng ganyan yung mga baboy? Maging si Selmo na nakikinig ay kinilabutan ng wala sa oras. Ang ibang trabahador, nagpaalam na uuwi na lamang kaysa makipagsapalaran sa aso na naroon pa rin sa taniman. Pinayagan na ni Mang Juan dahil maging ito ay hindi na nais pang bumalik doon. Mas pipiliing pagalitan ng amo kaysa ibuwis ang buhay sa nagwawalang hayop. Pagsapit ng hapon saka lang sila naglakas ng loob na sumuri. Patay na ang aso. Nakatihaya sa gitna ng tubuhan. Sila din ang naglibing dahil nasa lupang pinagtatrabahuhan. Selmo, mas malalim pa yata sa hukay ang iniisip mo Ano bang problema? Huwag ka na matakot, patay na yung aso, wala na magagawa yan. Wika ni Mang Juan nang mapansin ang pananahimik ni Selmo. Hindi naman po. Napapaisip lang ako kung bakit nagkaganito mga hayop. Parang wala yatang pinipili. Bigla na lang nagwawala yung mga hayop sa lugar. Hindi pa nga natin ay pagluluksa yung kasama nating namatay. May bago na namang problema. Sa sinabi niya, napaisip si Mang Juan. Sadali nga, buti nabanggit mo yung namayapa nating katrabaho. Nung isang araw, napansin ko wala sa sarili. Parang yun nangyari sa aso kanina. Sinunggaban pa nga ako Tignan mo, nadaplisan ng kutsilyo nung inambahan ako. Hindi ko masyadong inisip kasi matagal nang kakilala. Pagpasensya na lang, kako baka may pinagdadaanan din yung tao. Bumalik naman siya sa wisyo. Kahapon umaga pa lang naglalasing na.
Tapos bago dumilim nagwawala uli eh. Sinabihan ko wag lumabas pero hindi nagpapigil. Magdamag ako nagintay hanggang sa natagpuan na wala na palang buhay. Mang Juan, bakit hindi mo sinabi yan sa pulis kanina? Makakatulong yung mga impormasyon na yan para makita nila yung salarin. Selmo, hindi ko detalyadong sinabi ang lahat kasi pakiramdam ko may mali eh. Ilang taon na kami magkasama dito sa tubuhan ni Bigoy. Nauna pa nga siya kaysa sayo. Mabait ang batang yon. Naiyangang humindi sa mga utos kahit pagod na pagod. Ay nako, may mali ako nakita sa nangyari. Hindi ko lang mailagay sa salita. Hindi magawang kumontra ni Selmo sa matanda. Kilala niya ang pagkatao nito. Lahat ng kutob ay nagkakatotoo. Siya rin naman hindi matanggap na basta na lamang namatay ang dating kasama. Ang pinalabas ay inatake sa puso. Ngunit iba ang hinala niya. Nung nilapitan ang katawan kanina, may samyu ng nilalang. Hindi man ganon katindi, pero mararamdaman ng bakas. Alam kong iba ang hinuwa mo, Selmo. Kilala kita, bata. Antingero at albularyo ang pinagmulan mong angkan. Naniniwala ako na nananalaytay sa ugat mo ang galing sa pagkilatis kung ang bangkay ay pinatay ng ordinaryong tao o ng ibang nilalang. Tama ba ako? Gulat na napatingin si Selmo sa matanda. Hindi inasahan na maririnig ito sa kanya. Sa katunayan, tama si Mang Juan tungkol sa kanyang pinanggalingang angkan. Pero matagal nang pumanaw ang mga ninunong antingero at albularyo. Siya na lamang ang naiwan na piniling ilihim ang pagkatao kanino man. Hindi rin matandaan kung kailan ito aksidenteng nabanggit. Paano niyo po nalaman ang tungkol dito? Wala naman ako nasabi ah. Nung una hindi ako sigurado. Napansin ko na kamukha mong yumaong si Mang Kulas. Hindi ko pinuna kasi baka nagkataon lang at wala kang kinalaman sa matandang antingero. Nang tumagal nakita ko ang tangan mong medalyon eh. Ganyan ang tinangan ng matanda noon na pumuksa sa maraming aswang na dumarayo sa iba't ibang bahagi ng lugar. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi mo rin naman itatanggi, di ba? Tama ako. Hindi nakasagot si Telmo. Si Mang Juan ay humarap sa mga kakarating lang na pulis upang magsagawa ng karagdagang katanungan tungkol sa pagkamatay ng kasamahan. Pagdating ng tahanan habang nagpapahinga sa bakuran, napansin ni Selmo ang takbuhan ng mga dumaraan. Dali-daling napatayo upang maiwasang mabangga ng mga kalalakian saan-saan sila tumatakbo. Nawakan niya ang isa, tinigil niya upang makausap. Ito naman kumakaila. Naku, andyan na yung asong baliw. Wika ng binata. Ito na mismo ang nagsara ng pintuan. Nakita ni Selmo ang asong duman. Walang pinagkaiba sa aso doon sa taniman. Wala sa sarili, basta na lamang humahabol. Dumediretso sa mga kabayan. Lahat ng mga tao ay nagtatago. Kuya, malaki naman yung katawan mo. Baka meron kang magawa para tulungan kami oh. Uwi pa kasi kami ng mga barkada ko sa kabilang bayan eh. Dumaan lang kami dito tapos may ganyang aso, baliw. Naisip na rin ito ni Selmo. Nag-aantay lang ng tamang tiyempo para mabilis ang paghuli. Dali-dali siyang kumuha ng patalim at sa sandaling lumabas. Dumirekta sa kinakatayuan ng aso at saka walang pagdadalawang isip na tinaga. Paulit-ulit hanggang sumandusay. Lumapit din ang isang kapitbahay. Hinampas ang ulo gamit ang dalang kahoy. Animal, saan ba galing yung asog to? Dumarami yung nababaliw na hayop ngayon ah. Ganito ba talaga kasama ang paligid? Kahit ang mga hayop, nawawala na sa wisyo. Wika ni Mang Tony. Sinuri ni Selmo ang katawan ng aso. Meron siyang kakaibang naaamoy. Sa katunayan, itim na enerhiya ang nararamdaman sa loob ng nilalang. Sige na Selmo, kami nang bahalang magligpit dito. Maraming salamat sa tulong mo.
Tumango na lamang si Selmo. Hindi na bahala dahil habang sinusuri ang aso kanina, nagsagawa na rin ng maikling orasyon upang hindi na makapanghawa pa ang sumpa. Sinabihan na lang niya si Mang Tony na siguraduhing malalim ang hukay. Napabuntong hininga si Selmo. Napapaisip kung sa paanong paraan magkakaganon ang mga hayop. Sa pagkakalam niya, tanging tao lamang ang nahahawaan ng mga sumpa. Ngunit sa nangyayari, kumakapit din ito maging sa mga hayop. Posible kaya nilalahian nila yung mga hayop? Paano naman? Aswang na nagbabalat kayong hayop pwede pa. Pero yung yayang gawin ng hayop, parang ang hirap isipin eh. Patuloy na naguguluhan sa takbo ng pangyayari. Nagkipit balikat na lamang. Paglipas ng ilang oras, muling nabulabog ang pagpapahinga nang marinig ang sigawan mula sa labas. Pagdungaw ng bintana, isang malaking baboy ramo ang nagwawala sa mga kabayan. Naroon si Mang Tony at iba pang kalalakian na sinisikap pigilan ang nilalang. Pero sa laki at lakas, hindi magawang lapitan. Nangangamba para sa sariling kaligtasan. May ilang tumilapon pagkatapos banggain. May isa pang napayaw dahil sa lakas ng kagat. Kumilo si Selmo. Habang papalapit ay palihim na nagkakarga ng orasyon. Nakita niya kung paanong unti-unting bumagal ang kilos ng baboy ramo. Hindi nagtagal ay humandusay at nangisay. Dito na nagsilapitan ang mga kalalakian. Paulit-ulit na hinambalos ang hayop. Ano ba tong nangyayari sa lugar natin? Kung ano-ano na lang yung sumusugod, ay mamaya hindi na lang hayop yung sumalakay dito eh. Kahit ako natatakot na eh. Maliliit pa yung anak ko, paano kung mabiktima sila? Mamaya pasukin yung bahay namin eh. Tayo-tayo lang ang magkakasangga dito. Malayo ang kabilang sityo. Kung ano man ang kaganapan, magtulungan na lang tayo. Nakikiusap ako. Sana makisa ang lahat para sa kaligtasan natin. Maging mapagbatsyag sa lahat ng oras, lalong-lalo na tuwing gabi. Naging mahigpit ang lahat ng tao doon sa baryo. May mga kalalakihan din na patuloy na nag-iikot sa lugar. Patuloy naman na nag-iisip si Selmo. Hindi mapakali sa kaganapan. Sumapit na lang ang umaga, walang nakuwang sagot sa mga katanungan. Pagdating ng taniman, pinatawag siya ni Mang Juan para pag-usapan ang gagawin sa baboy. Nagwala ito kagabi. Naging mas mabangis. Maging ang ibang alagang hayop ay nadamay. Kinagat ng kinagat hanggang sa mamatay. Kung hindi ako nakarating kaagad, malamang ubos na ang lahat ng baboy natin. Walang matitira. Tumawag na ako kay Bossing. Walang maisagot, nangihinayang eh. Ito pa naman yung pinagkakakitaan niya. Yung nagwawalang hayop nasaan na? Nalibing niyo po ba? Hindi pa nalilibing eh. Wala ako ibang kasama. Nagpaalam yung mga katrabaho natin na hindi muna papasok eh. Kaya hindi ko natapos yung paglilibing, nanakit yung katawan ko, kakahila. Mabuti na nga lang dumating ka eh. Ikaw na lang kaya yung tumapos. O sige, walang problema. Ako nang bahala sa lahat. Magpahinga po muna kayo. Ako nang bahala dito. Pagkalis ni Mang Juan, sinuri niya ang katawan ng baboy. Sa bandang tenga nito, isang napakahabang itim na sinulid ang nakuha. Kumpirmado, ginagamit ng mga nilalang ang hayop upang guluhin ang mga taga-baryo. Mahusay ang isang to ha. Gumagamit ng mga hayop para matakot ang mga taga-sityo. Sinong lapastangan yung gagawa nito? Tinapos niya na ang paghukay. Isiniksik ang lahat ng patay na baboy at saka sinunog. Sinabayan na rin ang orasyon upang masiguradong hindi na kumalat ang sumpa. Selmo, akala ko naman kung anong sunog. Kailangan ba talagang silaban ng mga katawan yan bago ilibing? Ano ba sa tingin mong mangyayari sa mga yan? Hindi ko lang alam manong kung maniniwala ka sa akin. Sinuri ko yung katawan ng mga baboy.
Doon sa bandang tenga nila, nakakuha ako ng napakahabang itim na sinulid. Ginagamit sila ng mga nilalang. Kahit yung nangyari kay Bigoy, malamang konektado. Ang sabi niyo aswang ang pumatay sa kanya. Pagkatapos nun, nagsisulputan ng mga hayop na nahawaan. Sa palagay niyo nagkataon lang ba yun? Maging si Mang Juan ay napaisip sa sinabi niya. Pareho silang natahimik habang pinagtatagpi-tagpi ang kaganapan. Kalaunan ay nagpalitan ng ideya. Kung si Bigoy lang ang pag-uusapan, masasabi kong malihim ang batang yon. May mga pagkakataon pa na umalis siya, tapos may kinikwentong babae. Hindi ko alam kung kasintahan ba o ano eh. Kinutuban ako, sa tuwing uuwi yun, talagang ang sangsang ng amoy. Ang sakit sa ilong. Sino po ba yung babae? Kakilala niyo po ba? Saang lugar nakatira? Yon ang hindi ako sigurado, pero sa pagkakatanda ko, doon sila banda sa sapa nakikita eh. Ano ba gagawin mo? Nagsama ang dalawa papunta doon sa sapa. Sinuri ang paligid. Naghahanap ng bakas sa makakapagturo kung anong klaseng babae ang kinikita ng yumaong kasama. Hindi nagtagal. May nakita silang babae sa hindi kalayuan. Kaharap nito ang isang ligaw na aso. Tinatawlan ng tinatawlan hanggang sa bigla na lamang kumalma ang aso. Lumapit sa kanya. Kitang-kita nila na may kung anong nilalagay mula sa tenga nito. Nang pakawalan ay biglang nangisay. Pagkalipas ng ilang sandali ay biglang bumangon. Naging mas mabangis. Nagsimulang tumakbo. Binabangga ang bawat mararaanan, kahoy man o nagkukumpulang mga bato. Binalikan nila ng pansin ng babae. Kumaripas na ito ng takbo pagkatapos silang makita. Dali-daling sinundan, pero ang aso ang nakita sa bandang unahan. Naagaw ang kanilang pansin dito at napalaban. Diyos ko, alam na natin ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang mga hayop. Sikapin mong mahuli ang babae niyo, Selmo. Patayin mo kagad! Hindi kagad makaalis si Selmo dahil hindi sila pinapalampas ng aso. Ilang beses pang natumba. Kagad nagkarga ng orasyon. Kaso nga lang nakagat si Mang Juan. Humandusay ang nilalang matapos tamaan ng binatong tigalpo ng binata. Parang naaalala ko na, Selmo. Doon sa kabilang ilog. Yung nag-iisang kubo doon sa lugar. Subukan mong puntahan. Malamang naroon ang babae. Tumango lamang si Selmo. Inuna munang gamutin ang sugatang braso ng matanda. Masyadong malalim ang sugat. Nangihina at namumutla ito. Unahin mo na yung babae, Selmo. Kaya ko na ang sarili ko. Kung hindi ka pakikilos, malamang may gagawin na namang kasama ng demonyong yon. Huwag muna kayo magsalita, Manong. Pupuntahan ko rin ang babaeng yon. Tatapusin ko lang yung panggagamot ko sa'yo. Kailangan maagapan dahil malalim ang sugat. Ilang sandali pa natapos na ang gamutan. Inantay muna ni Selmo na umayos ang pakiramdam ng matanda bago iniwanan. Pagsapit ng gabi, hinanda ang sarili para sa gagawing pagtugis. Bitbit lamang niya ang itak na bigay ni Mang Juan. Tiwala sa sarili at sa tangan. Bukod sa mga ito ay wala ng ibang kargada. Pinuntahan niya ang sinabing ilog. Bumungad kagad ang nag-iisang kubo. Ilang sandali pa naramdaman na ang presensya ng nilalang. Nakita niya ang paglabas ng isang babae. Madilim man, pero naaaninag niya ito. Sinusuri ang paligid, para bang napansin ang kanyang pagdating. Ngayoy ay hinahanap ang pinagtataguan niya. Hindi nagtagal ay nag-anyong aswang, pagapang-gapang na sumuot sa kakahuyan. Nasa bandang unahan niya lang si Selmo, pero hindi niya nakikita ang binata. Ilang sandali pa, bumalik ito sa anyong tao, bumalik sa tahanan. Samantala dahan-dahan ng kumilos si Selmo. Lumapit siya doon sa kubo. Ang buong akala niya ay hindi siya napansin ng nilalang. Bago pa tuluyang makapasok ay sinunggaban ng aswang.
Ganap na ang anyo nito nang magkaharap sila. Sunod-sunod na kalmot ang binitawan sa kanya. Sinasalubong ni Selmo ang bawat atake nito. Maliksi ang kilos at malakas. Nahirapan siyang tapatan ng una, pero nagawang makipagsabayan ng mga kargang orasyon. Nanghina ang nilalang ng tamaan ng Tigalpo. Ginamit na ni Selmo ang binigay na itak ni Mang Juan. Unang tama pa lamang sa nilalang, bumagsak agad sa lupa. At upang makasiguro, pinugutan niya ng ulo. Sinamantala niya ang pagkakataong masilip ang kubo. Doble ingat dahil marupok ang mga kahoy. Walang ibang nasa loob kung hindi mga bote ng langis. Hinila ni Selmo ang katawan ng aswang patungo sa loob. Maging ang tahanan ay sinindihan. Pinanood niya ang unti-unting pagkasunog nito. Matapos ang kaganapan, umuwi na ng tahanan. Sa puntong ito umayos na ang kalagayan ni Mang Juan. Pinaliwanag niya ang nangyari sa babaeng aswang. Tuwang-tuwa naman ang matanda nang malamang matagumpay na napuksa. Mabuti naman napatay mo yung babaeng yon. Kahit papano pakiramdam ko, nabigyan natin ng hustisya yung pagkamatay ng kaibigan natin. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ilang araw ang lumipas matapos nun. Wala nang nangyaring panggagambala. Naging payapa ang paligid. Dumaan ang Semana Santa, hindi nasundan ng anumang kababalaga ng lugar. Malaki ang pagpapasalamat ni Selmo at Mang Juan. Tama ang kanilang tinugis. Tama ang napatay. Mas minabuti nilang ilimito sa mga kababaryo upang hindi na maglikha ng anumang usapin na maaaring magdulot ng mas malaking problema. Ang mahalaga para sa dalawa, ligtas na ang mga tao sa panggagambala ng aswang.